everyone. Before po natin marinig ang mensahe ng ating pong tagapagsalita, ang dati po nating missions pastor, ay ibinabalita ko po sa inyo na 2 Saturdays ago, ang konseho po inapruban ang request ng mga leaders ng Molino Christian Fellowship na kanila pong inanyayahan ang ating pong missions pastor at siya na po ngayon ang magiging resident pastor or senior pastor ng Molino Christian Fellowship or ICBC Molino. So, at ito po ngayong umaga ay atin po siyang ipapanalangin ang kanyang pamilya. We are going to send him off. We are going to commission him as the new resident pastor of Molino Christian Fellowship, ICBC Molino. May I call Pastor Joel Labrador and the family, Edith, DJ, Jess, Lem, and Kim sa harapan. And may I also call on the deacons, ang miyembro po ng konseho, the pastoral staff, na pumunta po sa harap, and we will pray for Pastor Joel. Hinihiling ko rin po ang kongregasyon na tumayo at kanila pong ituon ang kanilang itaas ang kanilang kamay at towards Pastor Joel and the family. Ang inyo pong pagtaas ng kamay ay pag-endorso sa kanya at ang inyo pong commitment to pray for him and his family always. Deacons and pastors, pwede po bang ang inyo pong mga kamay ipakilagay sa shoulder nila? Tayo po ay manalangin. Our gracious Heavenly Father, once again, Lord, we come to you in the name of Jesus, our Savior and Lord, and we thank you, Lord, for this family. We thank you, O God, for how you have used Pastor Joel, Lord, here in our church, sa missions. But now, Panginoon, you have given him a new assignment to be the resident pastor of Molino Christian Fellowship. Lord, I pray and entrust them to your care. Ito pong family niya, kanilang protection, ang kanila pong guidance, Panginoon. Lalo na kay Pastor Joel sa kanya pong pagsimula ng kanya pong pangunguna sa MCF starting January 1. I pray, Lord, na bigyan mo siya ng karunungan, bigyan mo siya, Panginoon, palagi ng iyong proteksyon at ilagay, Panginoon, ang MCF sa isa pong higher level, Panginoon, ng pagtatagumpay para sa kalwalhatian mo lamang. Lord, I pray for Edith and the kids that they'll continue to support Pastor Joel. There will be so many challenges. There will be so many, Lord, concerns, Panginoon, sa kanya pong araw-araw na pangunguna. But I pray, Lord, that they'll continue to trust you. They'll continue, Lord, to have faith in you. That they'll continue, Lord, to seek wisdom from you. And that, Lord, because of this, we are reassured again na kayo po ang magbibigay ng tagumpay sa kanila. Lord, kami po ay nagtataas ng aming kamay. We are committing ourselves, oh God, to pray for the family every day. Lord, we pray for Pastor Joel as he speaks before us. I pray that you empower him, enable him, and prepare the hearts of the congregation, Panginoon, that they will understand and comprehend your word. Kung paano ka nangusap kay Pastor Joel, kausapin mo po ang bawat isa ngayon sa amin through Pastor Joel. Thank you. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you po. You can sit down. Bumabati ng isang mapagpalang araw sa bawat isa. Maligayang Pasko sa ating lahat.
higit sa lahat ay aking binabahagi ang kagalakan sa aking pong puso na kayo po ay kasama sa aking pong inspirasyon, sa aking pong paglilingkod, sa ating pong mahal na Panginoon. Ngayon pong umaga, salamat po, dalawa. Okay, wala pa rin. Ano ha? Hello. Ayan, hi. Ang Kapaskuhan po ay marami po tayong mga ipinagdiriwang. Minsan ang ating pong mga ipinagdiriwang po dito ay yung pong ma-share yung kagalakan sa ating pong pamilya na kung saan ay ito yung mga panahong mayroon po tayong reunion, mayroon po tayong salo-salo, mayroong pag wala mang reunion may pagdadalawan sa ating pong mga mahal sa buhay. Pagmamano sa ating pong mga ninong at ninang. Pagbibigayan ng mga kaloob at pagtatanggapan. At minsan naman, nararanasan po natin ang mga kalungkutan. Nararanasan natin ang hapis. Nararanasan natin ang kasalatan. At yan po ay nakaatang lahat sa kamay ng ating pong tagapagligtas. Ano man ang dinadaanan mo ngayon, kaibigan, kapatid? May ngiti ka man sa labi, ngunit mayroon kang dinadala sa iyong damdamin. Mayroon kang matinding dinadaanan sa iyong buhay sa umaga pong ito. Ang aking bati sa iyo, mapalad ka ngayong Pasko, magkasama-sama po tayo. Ano ha? Batiin mo rin ang iyong katabi. Pasko na naman. Magsalita po tayo. Pasko na naman. O kay tulin ng araw. Mamaya nyo na po ituloy. Ano ho? Ang awitin pong iyan. Ano ho? Alam nyo po, ang buwan po ng Kapaskuhan ay punong-puno po ng mga sinasabi po nating masasarap na mga handa. Ano ho? Nariyan po ang hamon. Minsan pag may hamon ay nariyan din ang hamon ng buhay. Ano, sabi ko nga po sa inyo, may masarap, medyo minsan dinadaanan po nating masalimuot po ang ating mga karanasan. May hamon sa buhay. Pero alam niyo po ba, halos magkasinlasa lang yung hamon at hamon sa buhay. Pagka tayo po ay nag-aangkin na tayo ay anak ng Diyos at mapagpanagumpay. Amen? May dinadaanan ka ba? Tignan mo katabi mo, wag mo nang tanungin kasi baka magkaiyakan kayo. Tignan mo kung may dinadaanan ngayon sa buhay. Di ba meron? Meron, may dinadaanan yan. Masaya, isi-share niya yan mamaya sa iyo. Kung may masarap na spaghetti na inihanda ngayong Pasko sa ating mga hapagkainan, paano mo i-enjoy ang pagkain nito? Maganda minsan tayo po'y nagtatanungan, para na-excite po tayo. Ano ba lasa ng spaghetti? Nakatikim ka na ba ng spaghetti lasang pansit canton? Ang sarap, di ba? Alam nyo po, pag ako po ay kumain ng isang napakasarap na spaghetti, ay para bang, sabi ko, pwede bang isa pa? At pwede bang hanggang pangatlo pa? Hindi po ako matatapos po doon sa pangatlong balik. Kukuha pa po ako ng isang pisngi ng sliced bread at ipapahid ko sa kanyang sarsa at talagang tatakamin ko ang kanyang napakasarap na lasa. Naranasan mo bang kumain ng Oreo na biscuit? Pag ako po ay kakain ng Oreo,
Kukunin ko po ang Oreo sa kanyang lagayan, sa kanyang plastic, at aking ibubuka muna. Alam natin, itsura ng Oreo. Ito po yung isang kulay pula na biscuit, tapos may palamang asul sa gitna. Hindi, Ito po yung kulay tsokolate, na mayroong kulay puting nakapalaman na napakasarap po yun. Ang ginagawa ko po dyan, binibiyak ko muna yan, tinatanggal ko po. Hindi ko kinakagat agad yung iba. Pagkabukas Oreo, wow, Oreo. Paamoy pa lang sabay kagat. Yung isang kagat ay lagpas sa kalahati ng isang bilog na Oreo. Sa akin, binibiyak ko, tinitignan ko siya, ini-enjoy ko munang tingnan siya. Pagkatapos kinakagat-kagat ng unti-unti, linalasap. Hindi mo na iniinuman agad kasi hindi mo matitikman yung totoong lasa. At pagkatapos po na makain ko yung isang pisngi, kukut-kutin ko ng paunti-unti yung kanyang icing doon sa gitna. Hanggang kakagatin ko uli yung kabilang pisngi, kasabay nung masarap na icing. Wow, ang sarap. I-enjoy. Kaibigan, kapatid, yan po pinag-uusapan po natin pagkain. Kitang-kita nyo po sa inyo pong mahal na pastor, minamahal nyo nga ba? Ang ebidensya. At bago ko po malimutan pala, maraming salamat po. At dahil sa inyo pong pag-ibig, dahil sa inyo pong pagmamahal ay maluwag sa inyo pong puso, na kami po ay ipapanalangin at patuloy na sasamahan. Kahit bibihira man tayo magkikita-kita sa mata, alam niyo po sa puso ko po, nakatatakyan, nakaukit, kasama ko po kayo sa paglilingkod. Kapatid ko kayo sa Panginoon. Bago po tayo magkaiyakan, sabi ko nga po sa inyo, ang Pasko ay minsan naroon yung mga panahon na, ano ba ito? Ito ba yung Pasko sa buhay ko? Bakit may umaalis? Bakit mayroon akong hindi na nakikita? Brothers and sisters, wag sana yan ang mailagay sa inyo pong puso. Pagka tayo po ay nagmamahal ng ating mahal sa buhay, kamanggagawa, kapatid sa Panginoon, dapat nagagalak ang ating pong puso na ginagawa ng Lord ang kanyang kapamaraanan sa kanilang mga buhay. Kaya ito po ay pagkilos, paggawa ng Panginoon, at huwag po kayong mag-alala. Hanggang sa langit naman po, magkasama po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Ito pong Paskong ito, kung bakit ang ating pong teksto ngayon ay nasa lumang tipan. Isaiah 9:6. Alam niyo po ba, doon sa NIV, sa ating pong mga Biblia na NIV, ang sabi po sa Isaiah 9:6, "For unto us a child is born, to us a son is given, the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and a Prince of Peace." Bakit nasa lumang tipan po tayo? Alam niyo ba na 7 years ago, bago sa kapanganakan ni Jesus, ay mayroon na pong hula. At ito po yun. Ipapanganak ang isang sanggol na lalaki, siya po ang magiging tigapagligtas ng buong sangkatauhan. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa wikang Tagalog, Isayas 9:6, "Sapagkat ipinanganak ang isang lalaki o isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Siya ang kahangahangang tagapayo o ang ating pong tigapagpayo. Siya ang magiging makapangyarihang Diyos, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Siya ang walang hanggang Ama at Prinsipe ng kapayapaan."
paano mo maranasan ang over to the max na kahulugan ng Pasko? Ngayon pong Disyembre. Paano mo mararanasan? Isang linggo na lang ang ating pong i-enjoy sa buwan po ng Kapaskuhan at mag-iiba na po ang bati. Ang bati po ay ganito. Paano ka binago sa taong ito? Ano ha? Hindi ang tanong ano ang New Year's resolution mo. Kasi po ang mga bati na po dyan, magkasalubungan, nasa tabi mo, kaliwa at kanan mo, nasa likuran mo, ang bati po dyan ay Happy New Year. Ano ha? Ngayon, ang bati po natin ay ganito. Ano ang nabago at binago sa buhay mo sa taong pong ito? Ilang linggo na lang po, ilang araw na lang po, yan na po ang ating pong bati sa isa't isa. Kung paano mo maranasan ang over to the max na kahulugan ng Pasko, yan ang paglilimihan mo ngayong umaga. At sama-sama nating tatalakayin sang-ayon doon sa ating pong teksto na binasa. So mandali po tayong manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa kahulugan ng Pasko sa aming pong mga buhay. Salamat sa inyo pong dakilang pangako. Salamat o Diyos, pagkat binigyan niyo po kami ng buhay na mararanasan namin kasama ka. Ikaw ang mamumuno ng mga buhay po namin at bawat mga pamilya. Ikaw ang magpapasagana sa amin. Ikaw ang tigapag-aliw namin. Ikaw ang lulutas sa lahat ng mga suliranin. Ikaw ang kasama namin sa lahat ng dadaanan namin. At higit sa lahat, ikaw ang magiging prinsipe ng aming pong kapayapaan sa puso. Ang aming hiling ngayon pong umaga, hayaan mo, Panginoon, na mangusap ang inyo pong salita sa buhay po namin at magdulot ito ng kapayapaan na sa aming pansamantalang pag-iwalay mamaya at aming paglabas, wala po kaming maalala, kundi mayroong isinilang na sanggol, tigapagligtas ng sangkatauhan. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pananagumpay at inaangkin namin ang katagumpayan din pong ito. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon, ito ang sama-samang hiling. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, kung mayroon pong ipinangako sa atin na Mesyas sa sanlibutan, tigapagligtas ng sangkatauhan, ito rin po, siya rin po yung namatay at nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ka at ako. At pagkatapos ng ikatlong araw sa kanyang kamatayan, siya po ay tumungo sa langit at kanyang sinabi, ako'y paruroon sa tahanan ng aking Ama upang ipaghanda ako ng aking matutuluyan sa langit na bayan. Siya rin po yung nangako, kapag naihanda ang matutuluyan po natin at tutuluyan po natin sa langit na bayan, sabi niya, ako'y babalik ng muli. Yan po yung inaantay po natin ngayon, yung muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Paano mo maranasan ang kagalakan ng Paskong ito? Number 1, balikan po natin ang ating pong teksto kanina. Ang ating pong teksto ay nagsasabi pong, unto us a child is born, that is Jesus Christ. Yan po yung sanhi na mayroong Pasko. At kung sino ang dapat po nating i-celebrate ngayon pong Kapaskuhan, sa buhay po natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Ano ho? Hindi yung maging abala po tayo sa pagbibigayan, pero kailangan din po yun. Bukas pa po ang mga tanggapan po natin para sa mga pagbibigay. Hindi lamang po sa mga nabiktima po ng bagyong Yolanda,
bukas pa rin po ang mga tanggapan. Alam niyo po, napakaganda nga na sinasabi po na mayroon po tayong isang Diyos na hindi nagtatangi sa bawat isa sa atin. Ayon sa kanya pong sinasabi, number 1, the government will be on His shoulders. Alam niyo po ba ang ibig sabihin po niyan? Na hayaan mo ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, na siya ang manguna sa bawat mga lalakaran mo at dinadaanan mo sa buhay. Kung bakit ang tao ay nahihirapang umalpas doon sa kanya pong dinadaanan sa buhay, pagkat akala niya kaya niyang resolbahin ang suliranin na nasa buhay niya. Mayroon din naman ibang mga tao, na gusto nilang panay pagpapala na lamang ang kanilang natatamo. Alam niyo ho ba na ang pagpapala at pagpapalo ay nagiging equals into blessings pa rin? Salamat sa mga pagsubok. Pagkat dito po tayo tumatatag, dito po tayo hinahango upang makita ang lawak ng grasya ng Panginoon. Pag may pagsubok, hindi yung bibitiw na po tayo sa buhay, aayaw na po tayo. Ano yan, laro ng bata? Matapos mapagod, aawitan ka niya, ayawan na, di ba? Hindi na masaya, tapos na. Dapat po, pagkatapos natin makaalpas sa mga pagsubok na yan, tatandaan po natin, the Lord our God lead our way. Pwede ba natin siyang maging Panginoon ng ating pong buhay? Hindi lamang tagapagligtas, Panginoon, Hari ng ating pong buhay. Ibig sabihin, siya na po ang mamumuno. Dati ang sarili mo ang laging nasusunod. Ngayon po, ang Panginoon na ang ating susundin. Para bagang sa ating pong mga panalangin, Lord, kung ano po ang inyo pong layunin at kalooban, kayo po ang siyang bahala. Ako po ay susunod. Yan po ang pagtitiwala o ipagkatiwala mo ang buhay mo sa kamay ng makapangyarihan at wala ka nang alalahanin pa. Isang magandang balita, He is in control of everything. At lahat ng areas ng ating pong mga buhay, naroon ang ating pong Panginoon. Bakit tignan mo yung katabi mo, ang lungkot-lungkot? Ayan. Pag sinabi pala natin dito na malungkot ay kabaliktaran, nangingiti ang ating pong katabi. Mamaya, pag may pagkakataong makausap mo siya, dahil hanggang matatapos malungkot pa rin siya, sasabihin mo sa kanya, huwag mong uulitin yan, hindi bagay sa'yo. Ayan, di ba? Dapat po, masaya po tayo. Tandaan mo kapatid, kung ang Panginoon ang mangunguna sa iyong mga daraanan, kung ang Panginoon ay hawak kamay mo sa tagumpay at sa anumang mga dinadaanan mo, tiyak, sabi niya, at maalala mo yung awiting that the Lord will carry us. He will carry you. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Pagkat doon sa kanyang pamumuno, doon sa kanyang pangangasiwa, doon sa kanyang pangangalaga sa bawat isa sa atin, wala ni gatiting kang makikita na nagkulang siya. At mayroon siyang lapses sa bahagi ng buhay mo. Sasabihin mo sa kanya, Lord, in love na ako sa iyo. Babalik ako, Lord, sa iyo. Kahit tagal ko mang nawala at nagwala, babalik pa rin ako sa iyo, Lord. Kung siya ang Panginoon ng iyong buhay. Lahat ng bagay, mga kapatid, pagkasama si Kristo, pag nauna si Kristo, lalo na sa loob ng ating pong mga tahanan, hanggang sa pagkakataon pong ito sa isang malaking pamilya, alam niyo po, napakaaliwalas, napakapositibong pananaw, napakaaluan na pagtahak sa tuwid na landasin
tungo sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon pagkat kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Pangalawa, yung pong sinasabi po doon na wonderful counselor. Siya po yung pong kahangahangang tagapayo. Na ang ibig pong sabihin, kung siya ang kahangahangang tigapayo ng ating pong mga buhay, at kung kinikilala natin at sumasang-ayon tayong siya ang tigapayo ng ating pong buhay, dapat wala ng horoscope. Hindi ka na magkukonsulta doon sa horoscope. Meron po kaming kilala, tuwing papasok po siya sa opisina sa umaga, dadaan po doon sa mga bangketa, nagtitinda ng mga dyaryo. Pagkatapos po ay titingin, ano ba ang sa horoscope niya, ano ba ang aking kapalaran ngayon? Minsan naman, napagawi doon po sa gawing ibanghilista, Plaza Miranda. Pupunta po doon sa gawing Karyedo. Marami po doong mga salamangkera, mga manghuhula, nagpapahula sila sa kanilang mga palad. Wala na rin po yun. Wala na rin po pagka ikaw ay ang counselor mo, tigapayo mo ang Lord, wala na rin po yung mirror on the wall. Meron pa bang nagaganyan sa atin? Wala na rin po yung nag-aasam ng bilog na bola. Wala na rin po. Bakit? Mayroon po tayong wonderful counselor. That is the Lord Jesus Christ. Ang ibig pong sabihin po nito ay, let the Lord clear your confusions. Ang Lord ay hindi nagdudulot ng kalituhan sa bawat tao o sa kanyang anak. Baka napaghahalo lang natin minsan yung kalooban natin at yung layunin ng Diyos, kaya tayo ay nalilito. Pero kung mayroon kang direksyon na tinatahak at hinayaan mo siya ang manguna sa iyong daraanan, hindi po tayo maliligaw, hindi po tayo malilito, at hindi tayo mangangambang susunod doon sa kanyang payo. Kasi mayroon tayong dakilang, kahanga-hanga, tigapayo na Diyos. Peter 5:7, ang sabi po doon, cast all your cares upon Him, and He cares for you. Ating ipagkatiwala ang ating mga salungahin, ang ating mga dinadaanan sa buhay, pagkat siya'y totoong nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Lahat ng mga burdens, yung mga load na ating pong dinadala, hindi mo kaya yan, kaibigan, kapatid. Ipaubaya mo sa Diyos. At sabi niya, anak, magpatuloy ka sa paglakad. Magpatuloy ka sa hamon ng buhay. Damhin mo ang kagaanan ng aking pamatok. Mag-aral ka sa akin. In Jeremiah 29:11, ang sinasabi po doon, I know the plans I have for you, saith the Lord. The plan to prosper you and not to harm you. To give you hope. Bakit pag ako po ang nagsasalita po rito, ang invisible na mikroponong ito ay nagwawala? Wala pa rin. Kung ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng isang natatanging pag-asa para sa bawat mga inaharap ng ating pong bukas, bakit minsan, para bang pasan mo ang daigdig? Bakit minsan, parang ayaw mong bitawan yan? Bakit minsan parang ayaw mong umalis dun sa kinalagyan mo? Di ba mayroon pong awiting sekular? Hindi ko po sinasabing awitin nyo po ito. Mabanggit ko lamang po, napakagandang mensahe. Minsan daw po ang buhay natin nasa ibabaw. Minsan nandito sa gilid. Minsan nasa ilalim. Tapos sana bukas nasa ibabaw naman.
ang cycle ng buhay po natin ay hindi araw-araw masagana. Mayroon din po minsan na kailangan nating kumain ng mapapait, maaanghang, mapapakla, yung lahat ng ayaw natin. Minsan maging handa tayo sa panlasa sa buhay po natin. Hindi po laging nakangiti. Sige nga, subukan mong i-exercise sa buhay mo, lagi kang nakangiti, kahit wala kang kasama, nakangiti ka. Ano kayo mangyayari? Di ba? Dapat pagka tayo po ay nakangiti, ay mayroon tayong kangitian. At pag tayo nakangiti, ay wag dapat Tupperware ng ngiti. Alam niyo po yung Tupperware, lahat po yung mga dealer po ng Tupperware po dito, magkakaintindihan po tayo. Ang Tupperware po, plastic. Wag plastic ng ngiti. Lalo pag Pasko, hindi ka na nga makapagbigay, iniiwasan mo pa at ayaw mo pang ngitian. Magngitian po tayo, yung ngiti pong yon, sa sinasabi niya, kahit wala akong may aabot, basta nagkakaintindihan tayo, masaya tayo ngayong Pasko. Huwag plastic. Ano ha? Alam niyo po, isang kasiglahan po ng church, ay yung pong kahit sa mga ngiti, yung mga kaway na ganyan, yung pagwawagayway ng ganon, ay napakalaking naidudulot na kasabikan ng pagkakaisa. At yan ang layon ni Kristo. Bakit dumating po siya sa atin? Inuugnay niya tayo sa isang pag-ibig na kawangis niya. Wala siyang itatangi. Kaibig-ibig man yan o hindi, wala siyang itinatangi. Ganon din po sana tayo pag magmahal. Kung ang Lord ay nagbibigay daan at inaayos niya ang ating pong mga confusions, sinasabi po sa pangatlo, He is a mighty God, makapangyarihan at dakilang Diyos ng ating pong buhay. Let the Lord solve your difficulties. Ano ba ang mga kahirapan ng buhay mo? Ano ba ang mga kabigatan mo? Ano ba ang mga, sabi nga, dinadaanan mo? Oy, may pinagdadaanan siya. Alam niyo po, ang bati ngayon, may pinagdadaanan siya. Paano ka namin matutulungan? Hindi pa nagsasalita yan, ngumangawa na. Kasi may pinagdadaanan. Siyempre, pag may pinagdadaanan, ay intindihan natin. Pag nagkukwento, pag umiiyak, pakinggan natin. Minsan nga, nakikiiyak din po tayo. Hindi lang sa kagalakan nakikigalak tayo. Pag umiiyak, makiiyak din naman tayo. Huwag natin bubuskahin. Umiiyak na nga ang lungkot-lungkot na nga Linagyan mo pa ng sili o mata. Sinubuan mo pa ng paminta. May sugat na nga Linagyan mo pa ng alcohol. Ano mangyayari? Pero alam niyo po, sa makapangyarihang kamay ng Diyos, sabi niya, akong bahala sa iyo. Sagot kita. Hindi ba pag mayroon tayong kausap, mayroon tayong kaibigan, pagkatapos sasabihin niya, ang bigat-bigat ng dinadaanan mo, kaibigan, huwag kang mag-alala, sagot kita. Yung iba naman, huwag kang mag-alala, bahala si Batman. Iiwanan ka nun. Pero yung sagot kita, till death yun. Till death do us part. Yung bahala si Batman, till death do your part. Mag-isa ka dyan. Pero ang Diyos po kailanman, sabi niya, hindi kita iiwan. Ni pababayaan man. Maging sa saglit ng buhay po natin, hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Diyos. Kung sa tao, maaring ang ilang mga bagay ay imposible. Sa Diyos po, ang kanyang pangako, lahat ng bagay ay magiging posible sa Kanya. All things are possible with Him. Wala kang dapat alalahanin. Wala ka dapat ipag-alala. Makakatulog ka ng mahimbing, maipauubaya mo sa kanyang kapangyarihan ng buong buo ang lahat ng dinadaanan yan. Ngayong Pasko, ano ang dinadaanan natin sa buhay? Magmula bukas, 23 na po, tapos siyempre, pag may 23, mayroon pong 24. Pagdating po ng 25, wow! Alam niyo po, napaka-special sa akin itong 25. Napaka-special ang 25. Kasi po, ang kasunod po noong 26. Birthday po ng tatay ko at birthday ng aking pangalawang anak.
yung ating pong nagda-drums dyan na payat, si Jess. Birthday po niya, kasabay ng lolo niya. Ay napakahalaga sa akin ang 25. Kasi kung papahalagaan ko 26 lamang, ay hindi ko dadaanan yung 25. At napakahalaga din sa akin ang 25, kasi ngayon pong panahon, ang mga inaanak na po, ang nagbibigay ng aginaldo sa mga ninong at ninang. Napakapalad ko po. Ligtas na naman si ninong. Binigyan ko lang kayo ng idea. Yung mga ninong at ninang dyan, nagkakraming. Ano ba babalutin ko para sa aking mga inaanak? Asan na ba yung sobre kong ampaw? Para masidlan nga may pupunta. May aawit sa akin. Pasko na naman, o kay tulin ng araw. Di ba? Nag-aalalang maigi. Pero tandaan nyo po yun, ha? Kung mahalaga ang 25, mahalaga sa akin, kay Pastor Joel, yung 26. There is no problem too big that God cannot solve it. Maliit na bagay hanggang pinakamalaking gahiganting problema sa buhay, kayang resolbahin ng Panginoon. Magtiwala ka lamang. Sabi ng Lord, just call my name and I'll be there. Akala nyo awit lang yan? Tumawag tayo sa Panginoon, ang Panginoon na, ako isa sa iyo. Saan ka man naroroon? Kahit tagal mo man anak na wala, babalik ka rin sa akin. Kung naniniwala ka ngayon, na kayang gawin ng Lord ang lahat ng bagay sa buhay mo, pasaganain ka, ibangon ka sa iyong matinding dinadaanan, ang tanong ay ito, bakit hindi mo maipagkatiwala ang lahat sa Diyos? Bakit hindi mo kayang ihayag at ang bukas na buhay ay iharap sa Diyos? Bakit hindi mo kaya? Sabi ng Panginoon, anak, narito lang ako. Ang aking kamay ay handang tumanggap sa iyo. Bumagsak ka ba? Nadapa ka ba? Sabi ng Panginoon, anak, bumangon ka. Magpatuloy ka ng paglakad. Ako ang mangunguna sa buhay mo. Dati lagi tayong natataliso, dati lagi tayong nadatapa. Paano? Nakapiring ang ating mga mata. Saan ka ba naman nakakita ng naglalakad na nakapiring kanyang mata sa gitna ng sinag ng tala at araw? Ay dapat matanggal na po yung mga piring ng sanlibutan na yan. Matanggal na po yung mga bagay na dati sarili mo nasusunod. At hayaan mo yung tanglaw ng liwanag ng katotohanan na salita ng Diyos na naririnig mo sa tuwid-tuwina at nangungusap sa iyo sa personal devotion mo. Yun ang magiging tanglaw mo sa iyong paglakad. Upang ang sinasabi natin na ang Diyos ang magbabangon, magre-restore po sa atin, ay ganap nating maangkin at maunawaan. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng mahihirap na bagay na yan. Kaya niyang gawin yan. Pang-apat, siya po ang walang hanggang Ama, everlasting Father. Ano po ang puso ng isang ama? Tayong mga tatay, mayroon tayong pagnanais, minsan sa loob ng ating pong tahanan, isusubo na lamang natin, makita nating nangangalam ang sikmura ng ating pong mga anak, hindi mo na maisip na ikaw ay gutom, ibibigay at ibibigay mo sa Kanya. Pagkatapos na maalagaan mo ang iyong pamilya, nakikita mo ang pangangailangan na nasa labas, ibibigay mo rin ang mga panahon mo sa Kanya. Ibibigay mo rin ang meron kang kayang i-share sa Kanya. Ito lamang pong nagdaang buwan. Naranasan po ng ating pong bansa ang matinding dagok ng mga pagsubok. Maraming napinsala na mga buhay. Maraming nakitil na buhay dahil sa mga kalamidad. Marami din po sa kongregasyon pong ito ang kinilos ng Panginoon ang kanilang mga puso. Dapat ngayon nagsasaya sila ngayon pong Pasko. Limpak at saganang mga handaan sana ngayon pong Pasko. Pero hindi po yon ang ating prioridad. Tumulong po tayo sa mga biktima po ng bagyong Yolanda. Tumulong tayo sa mga inabot ng mga lindol doon po sa Bohol. Tumulong tayo sa mga kapuspalad. At yun ang naging tanim, na itanim sa ating pong mga alaala. At yun ang kumilos sa ating pong mga puso upang maunawaan natin, magpapasko. Ano ang matimbang ngayon sa akin? Magsasaya? Pero hindi po natin pinipigil mga kapatid, magkasiyahan po tayo, mag-reunion po tayo. Hindi natin pinipigil, maghandaan po tayo. Pero hindi kasing sagana
nung sanang ating pong pinagplanuhan buhat noong January 2013. Pagdating ng December. Kasi binabadgetan din po yan sa pamilya. Eh ngayon, mayroon pong dumating na ganito. Nagluwag tayo. Naghigpit tayo ng ating pong mga sintron at naging maluwag ang ating pong mga palad upang ibahagi ang meron po tayo. Marami po kaming mga kumpanya na nadaluhan ng kanila pong mga Christmas party. Yung iba, mga kapatiran po natin dito, salamat sa inyo pong pag-anyaya po sa amin. Doon po namin nakita yung kanila pong naisin na makatulong sa tao. Hindi lamang sa kanilang nasasakupang mga empleyado, kundi yung mga taong napinsala doon po sa probinsya po ng Tacloban. Ibinahagi nila ang dapat ihanda nila doon po sa Pasko. Dahil mayroon pong everlasting Father na kanilang iniisip, ang Diyos na ito walang hanggang Ama ay kaya niyang i-provide ang lahat. Hindi to kawalan sa akin. Hindi ba ang ating po lagi naririnig po dito pagka tayo po ay nagkakaloob, nagbabalik ng nauukol para sa Diyos ay hindi kawalan sa atin. Hindi po yan kasama sa budget mo. Pag ikay nagbabalik para sa Panginoon, obligasyon yan at responsibilidad ng isang anak ng Diyos. Hindi po yan kasama sa budget. Hindi kawalan sa atin. Investment po yan, mga kapatid. Lahat ng ginawa niyong pagtulong, ginawa nating pagtulong. Ang sinasabi ng Lord, hindi siya liko na Diyos upang limutin ang mabubuti nating ginawa. Pagpapalain tayo ng Diyos. Ibabalik niya yan, siksik, liglig, at aapaw pa. Name it what you want. Kasi inuna natin yung nais niya. Yung mabuting halimbawa na kanya pong ipinapagawa sa atin. Siya po ang modelo ng ating pong buhay. Siya po ang nagbibigay sa atin ng magandang panuntunan, paano nating hakbangan. Siya po ang nagpapaunawa sa atin doon sa malabo sa atin. At higit sa lahat, sinasabi niya, kung ako yung everlasting Father ng buhay mo, ipaubaya mo sa akin na i-determine ko ang iyong mga hinaharap. Alam ko yan, anak. Bago ka pa humakbang, anak, alam ko na yan. Sumangguni ka sa akin. Unahin mo ako. Nung araw po, nung nasa seminary po kami, may mga ka-dormmate po ako. Yung mga kababayan ko pong mga taga Mindanao po rito. Mayroon po kaming ka-boardmate po doon na tiga Bukidnon. Siya po yung leader po namin minsan sa mga pagka nag-gathering na po kami, may mga devotions po kami in group sa dorm. Sabi ko, kapatid na Hiner, pwede bang, hindi ko sana babanggitin ang pangalan niya. Kapatid na Hiner, sabi ko, pwede bang ikaw magbahagi nitong mga blessings na ito para sa bawat isa sa atin? Alam nyo, taos naman sa puso niya na tinatanggap yung atas. Sabi niya, opo, kapatid. Eto na po, di 13 po kami. 13 po kami sa loob ng dorm. Bibilangin niya po yon hanggang maubos yon. Hindi ko nababanggitin yung pinagbabahagi na namin. Parang buto po yun ng kastanyas ba yun? Pagpapasko din noon. Sabi niya, akin mo, akin ko, akin niya, akin ko, akin mo. Anong napansin po ninyo doon? Siya pa rin, di ba? Akin. Tapos, pakabilis po ng daliri. Paghulog niya doon sa bahagi niya, 2 agad, tapos tig-isa kami. Sabi ko, sige lang. Napuno na yung lagayan niya. Di umaapaw na, Sabi ko, okay to, kaya pala akin mo, akin niya, akin ko. Minsan, ang tingin natin sa ating pong sarili, doon nakikita natin ang ating pong mga kapwa, ay mas higit pa rin yung ating pong sarili. Pero halimbawa ng ating pong Panginoon, para i-determine ang lahat ng mga bagay nito. Sabi niya, anak, unahin mo yung iba. Ito yung tamang attitude di ba? Unahin natin si Christ, ang iba, kasama yung pamilya mo dyan, at huli yung sarili mo. Pero baliktarin mo, mauna yung sarili mo, yung iba, kasi kalabisan na yon, kaya yung iba naalala mo, tapos huli si Christ. Naku po, maghahalo ang binalatan at tinalupan. Ang balat at tinalupan maghahalo, magkawindang-windang. Di ba? Maganda po yun. Unahin si Christ, others, kasama po dyan yung pamilya, and then yourself. Let the Lord determine our future. Gusto ng Panginoon ang ating pong, bawat mga bukas ang ating pong hinaharap, ay napakaaliwalas at napakakumpirmado.
kasama natin ang Diyos, di tayo mababalisa. Every time we need Him, sabi nga niya, ako ay naririyan lagi sa iyo. Just call my name. Just call my name. Sa pagtawag lang sa pangalan ng Panginoon, naroon agad ang kanyang kapangyarihan. Ilang beses mo tinawag ang Panginoon, magbuhat kaninang umaga, hanggang sa pagkakataong ito, para sa alalahanin mo sa Noche Buena. Sige nga, magbilang ka. Ilang beses mo tinawag? Lord, please. Magsisimba ako, wala pa rin kami ihanda sa Noche Buena. Doon ba naka-orient ang ating pong mga alalahanin? Magbuhat sa araw na ito? O di kaya sinasabi mo, Lord, kung ano pong meron, magsisikap ako, darating at darating ang magandang kalooban mo. Meron kaming pagsasaluhan. Hindi ba't napakaganda? Ang pag-asa natin ay natatangi doon sa makapangyarihang kamay ng Diyos na kaya niyang i-provide, maliit man malaki, ayon sa minimithi ng ating pong puso. Pinagpala tayo ng Diyos, right? Pinagpala tayo, di ba? Meron bang hindi pinagpala ngayon? Tignan mo katabi mo. Pag nakangiti yan, pinagpala. Di ba? Pinagpala ng Lord. Lahat ng kailangan natin, lahat ng panahon, lahat ng oras, kung ang Lord kasama po natin at nauna sa ating pong buhay, He will provide all things. Panglima, siya po ang prinsipe ng kapayapaan. He is our Prince of Peace. Damhin mo na lahat ng gusto mong maranasan sa buhay mo. Abutin mo na lahat ng pangarap mo sa buhay mo. Magkaroon man yan ng katuparan sa buhay mo kung walang kapayapaan ang puso mo. Kapatid, kung hindi ka nakanganga, bagsak ang mukha mo. Dahil dinadala ng puso mo. Walang kapayapaan. Gusto mong maranasan ng kapayapaan? Balikan natin yung unang bahagi ng ating pong talata. For unto us a child is born. To us a son is given. Ang tanong ko sa iyo, ipinagkatiwala mo na ba ang buhay mo sa mananakop at tagapagligtas? Tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo? Ngayong Pasko mga kapatid, kung wala kang tinanggap na aginaldo, at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, sapat-sapat na po yan. At yan ang pinakadakilang regalo. Mayroon kang katiyakan, buhay na walang hanggan, para sabihin mo, ikaw ang walang hanggang ama ng buhay ko. Hindi na ako matatakot pa, pagkat mayroon ka ng dakilang pag-asa. Kung ginawa mong Panginoon, tagapagligtas, hari ng buhay mo, ang Panginoong Hesukristo, ginawa mo siyang prinsipe ng kapayapaan ng buhay mo, and then hayaan mo na ang Panginoon ang siyang magpadala ng kalmang damdamin para mawala at magapi ang lahat ng takot. Saan ka natatakot sa panahon pong ito? Saan ka natatakot? Kasama mo ang Lord. Saan ka natatakot? Nakikita mo ang bawat isa ngayon. Saan ka natatakot? Narito tayo. Saan ka natatakot? Sa iyong anino? Mga kapatid, baka hindi nag-uugnay minsan yung anino po natin. Pakanan yung isa, pakaliwa yung isa. Mayroon siyang kalituhan. Nakakatakot po yun. Ano? Dito natin mararanasan kung ang Lord ay mag-calm ng ating pong mga fears sa puso po natin. Ang fears, may contribution yung alalahanin dyan eh. Kaya tayo natatakot kasi mayroon kang mga alalahanin, yung mga burdens, yung mga difficulties, mayroon pong kaugnayan yan eh. Sabi ng Lord, kakalmaduhin kita. Huwag ka nang matakot anak. At may kasama pa pong haplos at himas po yun ng kanyang pagmamahal. Ano? Akala natin minsan yung hagupit, yung pitik sa atin ay hindi pagmamahal. Pagtutuwid po yan, pagmamahal po yan. Mahalaga po tayo sa Lord. Dito nga natin mararanasan ang contentment na mayroon tayong Panginoon. Kasapatan sa ating pong puso. Kasi siya ang Panginoon, hari at tagapagligtas. Siya ang prinsipe at nagdudulot ng kapayapaan sa buhay po natin.
Ikaw ba ay naliligaw? Ipaubaya mo sa Diyos na siyang manguna sa iyong daraanan. Ikaw ba ay nalilito sa umagang ito? Magtiwala sa Diyos. Siya ang gabay at tanglaw ng liwanag ng katotohanan. Ikaw ba ay nanghihina? Magpakalakas ka sa Panginoon. Ang sabi ng Lord, kung tayo po ay nakakaranas ng panghihina, ang kalakasan ng Lord ay sumasa atin. So kanino tayo tatakbo? Kanino tayo babalik? Sa makapangyarihang Diyos. Ang sabi nga, Diyos na buhay, hindi Diyos-Diyosan. Baka mamaya kung sino-sino linuluhuran po natin. Baka mamaya pagkatapos lang nito, balik ka na naman sa horoscope. Ano ba kapalaran ko ngayon? Ay magsusuot daw ako ng kulay damdaming damit. Bagay ito sa akin, swerte ito sa akin kasi hindi ako naniniwala sa malas. Hindi po yun. Ano ha? Hindi po yun sinasabi. Nanghihina ka ba? Ang kalakasan ng Lord, sumasa iyo. Ikaw ba ay natatakot? May takot ka ba sa puso mo? Sabi ng Lord, fear not, for I am with you always. Even unto the end of this earth, naroon ang Lord. Kasama natin siya. Ikaw ba ay nababaghabag sa iyong kinauupuan? Sa iyong kinalalagyan ngayon, ikaw ba ay nababaghabag? Anong kabagabagan mayroon ka sa puso mo? Gusto mong kapayapaan? Magbalik tanaw. Tignan mo ang alok ng Panginoon. Tignan mo ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Anak, narito ako. Ba't ka nababagabag? Ba't nawawalan ka ng kapayapaan? Ako ang prinsipe mo ng kapayapaan. Pwede ba yung mga may taglay na bagabag dahil hindi pa rin nakikipagkasundo? Pagkatapos po nito mamaya, bago po tayo mag-uwian, lapitan mo. Mag-sorry ka. Lapitan mo, bati na tayo. Pwede ba mag-reconcile na? Huwag natin iwanan po ang 2013 na mayroon pong mga kasamaan ng loob. Pero dumarating minsan na hindi natin nalalaman, may sumasama loob po sa atin. Kami po, hindi ganap na alam namin na mayroon pong minsan, di ba? Ano ba naman to si pastor? Sinabi kong huwag masyadong magpapapogi kasi sumasama ang loob ko. Mas pogi siya sa akin, Sumasama ang loob dahil lang sa kapugihan. Tapatin nyo lang po. Narito lang po ako. Kung gusto mong mas pogi ka, okay lang. Pero hindi ko tatanggapin si pastor, nagpaganda na naman, lalong hindi tayo magkakasundo. Kasi pogi lang po si pastor. Mga kapatid, di ba? Dapat yung ganong mga kapayapaan, peace tayo, Alam nyo, pag wala kang kapayapaan sa puso, ganito mangyayari sa iyo. Hindi mo maitataas ang dalawang daliri na yan. Ang dalawang daliri po na ito ay mayroon pong kahulugan yan sa atin. Pag ikay malungkot pa rin at gusto mo nang maging Biyernes Santo ang buhay mo, baliktarin mo lamang yan. Ayaw makipagbati, ayaw ng peace, di baliktarin mo. Ilagay mo sa noo. Isipin mo siya, isip-isip. Saan ba siya hindi kayang tumanggap sa katauhan ko? Ibaba mo ng ibaba, Pagkatapos, pag-isipan mo, hindi pa rin ako matanggap. Naku, 29 na, huling Sunday na ng December. Hindi pa rin kami nagpatawaran. Tapos, pinaunawa ng Lord sa'yo kasi nilagay mo yung peace dito, payapa, pababa ng pababa, Ay, lalapitan ko siya. Itataas mo ngayon. Nakangiti ka na, hindi ba? O sige nga, kaya mong gawin yan? Peace. Huwag kayong magsalitaan kasi mayroong mga taong nayayamot pag narinig boses mo. Di sinyasan na lang. Huwag ganyan, ha? Ganyan na nga ginanumpa. Di ba? Alala nyo, EDSA? Ganon na lang. Naalala mo? Ganon na lang. Tapos ganyan, pababa, tapos taas. Nakangiti ka na. Peace na kayo. Ang bagabag na yan, pag pinaumaya sa makapangyarihang Diyos at totoong hanapin siya sa buhay natin, yan po ang magdudulot ng kapayapaan. Iiwanan ko po ito sa inyo ngayon pong umaga. We must keep on doing what God wants us to do. Siya ang ating pong mighty God. Siya ang ating pong Prince of Peace. Siya po ang ating pong wonderful counselor.
Siyang mag-govern sa kanyang mga balikat, i-govern niya ang buhay po natin at lahat ng dinadaanan po natin. Magpatuloy po tayong manganlong sa kanyang kapangyarihan. May dahilan ba ngayong Pasko na hindi ka masaya? Naroon na, ipinanganak na ang nag-aalok nito sa iyo at sa akin. May kakulangan ba sa iyo ngayong pong Pasko? Hayaan mo ang Lord ang mag-provide sa kakulangan niya. Iwasan po natin yung salitang, yung paulit-ulit, parang kulang-kulang. Paulit-ulit, kulang-kulang. Iba po ibig sabihin nun. Kulang-kulang ka ba ngayong Pasko? Iba po ibig sabihin nun. May kulang ka ba? Hanapin mo ang kulang nasa kapangyarihan ng Diyos upang dumating ang kasapatan sa iyo. Lord, pagpalain niyo po sa puso po namin ang inyo pong mga salita. Nag-iwan nawa ito, Panginoon, ng inspirasyon sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay ngayon pong umaga. Mapuno ito ng katiyakan sa puso po namin na ikaw, Panginoon, ang mangunguna sa bawat mga dinalakaran po namin. Ikaw ang aming kahangahangang tigapayo. Ikaw ang aming makapangyarihang Diyos. Ikaw, Panginoon, ang siyang walang hanggang Ama na tutupad at gagawa sa lahat ng kanyang pangako. Ikaw din ang magiging prinsipe ng kapayapaan sa buhay po namin. Salamat na ipinanganak ang aming tagapagligtas na si Jesus. At ang lahat ng ito ay nagmula po sa kanya pong kapangyarihan. Salamat sa pag-ibig mo at pagmamahal sa amin. Salamat naging mahalaga kami sa iyo. Pupurihin ka namin, dadakilain, sasambahin, mamahalin sa aming pong mga puso. Gagawin ka naming Panginoon ng aming pong buhay. Salamat sa pagpapalang ito ng katugunan ng aming mga sama-samang mithiin at mga panalangin ngayong pong umaga. Salamat sa inspirasyon, Panginoon, na nagmula po sa iyo. Ito ay sama-sama namin, Panginoon, na inaangkin ng pananagumpay at ipinagpapasalamat ang lahat ng dulot niyo, Panginoon, na pagpapala. In Jesus' mighty name, and everybody says, Amen and Amen. God bless you.